magandang gabi po muli sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa lahat ng nakikinig online. Kasama natin sa inyong mga tahanan at ganun din sa iba't ibang lugar. Magandang gabi po sa ating lahat ng mga narito na sa simbahan. Amen. Purihin ang Panginoon at tayo po'y aawit. Iangat natin ang ating mga tinig sa Panginoon. Such love! Everyone, sing with us! That God should love us sinners such as I, should yearn to change my sorrow into bliss. But still He had one to bring me nigh. How wonderful is love like this! Such love, such wondrous love, such love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this, that for a willful outcast such as I, the Father planned, the Savior bled and died, redemption for a worthless slave to buy, to love and know and praise be find. Such love, such wondrous love, such love, such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this. And now He takes me. And now He takes me to His heart, the Son. He asks not Amen. fail us serve Great His place. blessing. The far off country, wandering soul are gone. Wide open are His arms of grace. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love us sinners such as I. How wonderful is love like this. Amen. He's able to deliver thee. Amen. Ano man ang ating kinasadlakan, iniligtas tayo sa pinakamalalim na kapahamakan. Ha? Amen. Tis the grandest hymn through the ages run. Tis the grandest hymn for a mortal tongue. Tis the grandest hymn that the world has sung. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, so to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Tis the grandest hymn in the earth torment. Tis the grandest hymn for a mortal spring. Tis the grandest hymn, tell the world again. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to We have a deliver God who is our deliverer. thee. Tis the grandest hymn, let the tidings roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Though by sin oppressed, go to Him for rest. Our God is able to deliver thee. Amen. Lahat po tayo ay nagkaroon po ng Kristo sa ating puso. At yan ang gumawa ng napakadakilang pagbabago. Amen. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul, for it's long I have sought, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my
soul like the sea billows roar. Since Jesus came into my heart, Jesus came into the most my heart. memorable day, amen. I have ceased from my wandering and going astray, since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there's a light in the valley of death now for me, since Jesus came into my heart. And the gates of the city beyond I can see, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Kumusta kaya ang mga pusong walang Kristo? Ano ha? Kumusta naman kaya yung mga puso na may Kristo? Di ba? Mayroong pagkakaiba. May liwanag at yung isa ay may kadiliman. May pag-asa, yung isa ay mapapahamak. Kaya napakapalad po natin. Blessed assurance. Awitin po natin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all On the second, perfect submission. That's what we need. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. All together. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Ang maraming Diyos, salamat po ng maraming. Meron kaming laging dahilan para magpuri. Meron kaming Diyos na hindi po sosobra ang aming papuri, kundi bagkus laging kulang ang ginagawa naming pagpupuri. Kulang ang aming buhay para bigkasin ang iyong mga kapuri-puring mga gawa, kapuri-puring katangian na walang hanggan. Salamat po sapagkat kami ay minarapat mo
sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, upang sa aming mga labi ay lumabas ang mga pagpupuri mula sa aming puso na nagpapasalamat dahil gumawa ka ng napakadakilang gawa ng pagliligtas sa amin, bagamat kami mga makasalanan at mga suwail sa iyong kalooban, ngunit nakasumpong ng biyaya sa inyo. Salamat sa napakalaking pagbabago na wala na po kami sa aming dating buhay. Wala na kami sa aming dating kinamulatan, nag-ugali o gawi, kundi kami pinapagtagumpay mo dahil ng iyong Espiritong sumasa amin. Salamat po sa simbahan na iyong itinatag upang hindi lamang kami, kundi marami pa ang mga nangagpupuri at nangagkakatipo na itinatanyag ang iyong pangalan. Salamat po sa araw-araw na pag-iingat mo sa bawat isa at pagtugon sa aming mga pangangailangan, maging ang pagpoproteksyon mo sa anumang kapanganiban o mga sakuna sa buhay o mga pagkakasakit ay kami iyong ibinabangong paulit-ulit. Maraming salamat po sa mga suliranin na binibigyan mo ng katugunan. Salamat din po sa mga pagsisikap na iyong ginagantimpalaan ng kabusugan ng pagpapala at kasaganaan ng pasasalamat. Dalangin namin, ngayon inaalala namin ang aming bayan. Tulungan niyo po ang mga namiminuno sa amin. Alam po namin na hindi ganun kadali. Mabigat din po ang kanilang hinaharap. Tulungan niyo po ang mga nanunungkulan at mga naglilingkod, nagsisilbi sa aming bayan sa iba't ibang pamamaraan at makapamuhay kami ng may kapayapaan. Salamat po sa mga anak mo na nagtatapat, masayang naglilingkod. Ang hinahanap ay ang iyong kaluguran at ikaw ang magpala naman sa aming kanya-kanyang buhay. Muli, ingatan niyo mga kapatid namin, maaring nasa daan, maaring nasa kanya-kanyang tahanan, o nasa ibang bayan o pangingibang bansa. Ikaw na po ang mag-iingat sa aming lahat, maging sa mga tumatawag sa iyo sa kapanahonang ito, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po, inaalala namin kung meron po mga Kristiyano na sila po ay nasa mga pag-uusig, sila po ay nasa matinding kahirapan, sila ay nasa matitinding karamdaman, ay inyo po silang sagipin, saklolohan, iunat nyo po ang inyong kamay ng pagtulong upang sila ay iligtas sa mga panganib na kanilang hinaharap. At ikaw na po magpadala ng mga needs, ng mga gawain mo sa mga missions, sa mga churches, sa mga Christian homes. Ganon din man po sa aming kapwa-tao. Hindi man namin sila kapareho sa pananampalataya. Dalangin namin na kagaya ng sinabi mo, nagpapapatak ka ng ulan sa anak mo at sa hindi mo anak. Dalangin namin na maging dahilan itong kabutihan mo upang ang mga tao po ay manumbalik sa iyo. Gamitin niyo rin man po kami sa pangangaral patuloy ng iyong salita. Salamat po sa bawat isa na narito ngayong gabi. Ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin at ito po'y maging katibayan ng bawat isa ang iyong salita. Ito po'y aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen? Amen. All the people say aloud, Amen? Amen. Amen. Maraming salamat po sapagkat yung pong ating mga panalangin, ating mga sinasabi sa Panginoon na tama ay ating sinasang-ayunan. Ano po? Well, at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos para po ating maituon ang ating isip sa salita ng Diyos. Psalm chapter 3, Book of Psalms na po tayo. Psalm chapter 3, 1-8 and chapter 4, 1-8. Narito po ang ating mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Psalms, chapter 3, verse 1-8 at sa chapter 4, verse 1-8. Salitan po nating basahin at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Panginoon, ano't ang aking mga kaaway ay nagsisidami? Marami sila na nagsisibangon laban sa akin. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kalawalatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalayan ako ng Panginoon. Buong palibot.
Bumangon ka, O Panginoon, iligtas mo ako, O aking Diyos, sapagkat iyong sinampal ang lahat ng aking mga kaaway, iyong binungal ang mga ngipin ng masasama. Pagliligtas ay ukol sa Panginoon, sumainyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Sagutin mo ako pagka tumatawag ako, O Diyos ng aking katuwiran, inilagay mo ako sa kaluwagan, nang ako'y nasa kagipitan, maawa ka sa akin, at dinggin mo ang aking dalangin. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sariling banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Kayo'y magsipanginig at huwag magkasala. Mangagbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. Mangaghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Marami ang mga nagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo sa liwanag ng iyong mukha sa amin. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso, nang higit kaysa kanilang tinatangkilik ng ang kanilang butil, at kanilang alak ay nagsidami. Sabay-sabay po tayong lahat. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Lahat po tayo makaupo na. Discouraged.
to do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Amen, amen. Alright, tayo po tumayong lahat. Buksan po natin ating Bible sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Basahin po muna natin ang verse 7. Verse 7. Basahin po natin lahat. Ready? Begin. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Tayo po mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Kami po ay may gabay ng iyong salita upang gabayan kami sa mundong ito. At tulungan niyo po kami na lalong maging matalino sapagkat ang dyablo ay hindi nagbabago ng kanyang pamamaraan dahil alam niyang effective kahit ang mga taong first hand na nakapakinig ng iyong salita ay lumihis din, nagkasala din, nagkamali din, at lumabag din kahit ikaw mismo ang nagbigay ng iyong salita. Kaya kami naman po na nakakilala po sa inyo sa pamagitan ng muling kapanganakan, na ngayon po tangan namin ang higit na kumpleto na salita ng Diyos. Nawa po lalo kaming maging mas matalino sa aming kapanahunan dahil ang dyablo po ay ganito pa rin ang kanyang pamamaraan. Tulungan niyo po kami, gabayan, maging kami ay kami ayon sa ibig mo at hindi ayon sa paglilihis ng kasinungalingan ng dyablo.
Hinihiling namin at dalangin ng lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. An eye-opener. An eye-opener. Sabi rito, ito po ay, alam niyo po, maganda yung eye-opener. Maganda yung nabubuksan ng ating mga mata. Maganda yung nabubuksan ng ating unawa. Maganda yung ang tao ay lumalawak ang karunungan. Ngunit, yung pagkamulat ng mata, yung sinasabing binubuksan ng ating mga mata, ay merong pagbubukas sa masama at pagbubukas sa tama. Pagbubukas ng ating unawa sa mali at sa kasalanan. At pagbubukas ng ating mga mata o unawa sa katotohanan. At dito po, alam naman natin kung ano ang nangyari po dito. So tingnan natin dun sa verse 1 na dito dumating ang ahas, si Satanas, na ang sabi dito ay mas tuso. Pag sinabi nating tuso, may matalinong pamamaraan, ngunit para sa kasiraan o para sa kapahamakan. Kaya ginagamit yung kanilang husay, yung galing, yung kakayanan nila, ginagamit nila laban sa may likha sa kanila. Yun nakita natin dito. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Totoo ba na sinabi ng Diyos? Sinabi nga ba ng Diyos na huwag kayong kakain ng bawat puno sa halamanan? Mali, no? Mali. Hindi naman yun ang sinabi ng puno. Hindi naman bawat puno eh. Isang puno lang na nagbubunga, yung bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti. Pero ang sabi ni Satanas, totoo ba na ye shall not eat of every tree of the garden? Eh, sabi naman ng Panginoon, hindi you shall not eat of every tree of the garden eh. Tingnan natin yung original na sinabi ng Panginoon. Punta po kayo sa chapter 2. Ayan Chapter 2, verse 16. Sabi diyan, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. Of every tree. Pwede kang kumain sa lahat ng punong yan na nasa halamanan, pwede kang kumain. Pero pagdating kay Satanas, iba yung kanyang version. Kaya tayo hindi basta kaya tayo namimili ng Bible version. Kasi po, si Satanas talaga, meron talaga siyang pamamaraan na yung kanyang version ng salita ng Diyos ay iba sa version ng Diyos. Okay? So dapat po maliwanag sa atin yun. Hindi ko mo tinawag na Bible, tamang Bible. Dahil merong version na perversion. Hindi talaga iba lang ang pagkasabi, kundi iba na ang sinabi. Parang ganito kay Satanas. Iba ang sinabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Maliwanag, di ba? Maliwanag. Pagdating naman kay Satanas, chapter 3, verse 1, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Iba ang version. Kaya tayo nananatili ng ginagamit natin King James Version. Kaya hindi tayo basta-basta gumagamit ng kung ano-anong version. Kasi tingnan nyo. Kung yung version ni Satanas ang inadapt, at actually yun ang inadapt ni Eva yung version ni Satanas Kaya tayo nag-iingat ng version. Anong version? Okay. So, ito yung version ng Bible na yan. Anumang version yan. Saan, aalamin natin, saan kinuha yung version, saan kumuha ng pinagsalinan? Para sa mga bago, merong grupo ng mga kasulatan na tinatawag na reliable copies. Ito yung tinatawag na majority text.
meron namang tinatawag na minority text. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na older copies. Pero kakaunti, kaya minority sila. Kakaunti, pero mas matatandang kopya. Siguro sila about 50 copies. Na matatandang mga, kumbaga aklat, na matatagal na. Ang natira na lang lilimampu. Na yung 50 na yan, na mas matatandang kopya, mas matatagal na kopya, ang tawag dyan ay minority text. Ito namang isa, mas bata na mga kopya. Kung pag-uusapan ay dating, yung dates, kailan sila inaan yung edad ng pagkakasulat. Sila ay tinatawag na majority text. Ito naman ay binubuo ng mga kasulatan, mga manuscript, mga lectures, mga quotations ng mga verses. Ito ay mga mas batang kopya, pero binubuo po sila ng mahigit 5,000 kopya. Okay? So ito ay minority, younger copies, more than 5,000 copies, manuscripts. Ito naman older copies, minority copies, pero older. Pero 50 kopya lang, halos. Ito ay matatagpuan o natagpuan sa Alexandria, Egypt. Alam niyo naman po sa Bible, ang Egypt ay lugar na kung saan sila inalipin ng Diyos. Ang Egypt ay type ng sanlibutan na pinag-aharian ng Diablo. Nandyan yung kopya na yan. Now, yung 50 kopya na yan na mas matatanda, nang sila'y pinagkumpara-kumpara, sila ay kontra-kontra sa mga pinag-uusapan. Kontra-kontra. So, hindi sila magkaroon ng pagkakaisa. Ito namang more than 5,000 younger copies na tinatawag na minority text or Byzantine text. O yung tinatawag na, anong tawag dito? Okay, so itong majority text na ito, na majority, pag pinagkumpara-kumpara, sila'y nagkakaisa. Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo? Yung mga matatanda o yung mga mas nakakabata? Kung sila'y papuntay mo sa hukuman, at kung kayo mga judges, kayong hukom, humaharap sa inyong mahigit 5,000 na mga nakababata, mahigit 5,000 nang magsabi sila ng kanilang mga patotoo, ng kanilang mga aral, hindi sila nagkontra-kontra, nagkakaisa sila. Ito namang 50 na mas matatanda, dahil sabi ng iba, older is better. Siguro, totoo yung sa alak. Pero hindi po yung totoo sa lahat ng bagay. Hindi po totoo na absolutely, pag sinabing older is better. So, eto po yung 50 kopya. Pagka tinanong mo sila sa iba't ibang topics, hindi sila nagkakaisa, hindi sila nagkapare-pareho. Kung kayo ang hukom, sino ang paniniwalaan nyo na nagsasabi ng totoo? Yung mga matatanda na nagkontra-kontra ang kanilang sinasabi, hindi sila magkasundo, o yung 5,000 mahigit na mga nakababata na kapag ka tinanong mo, nagkakaisa sila ng kanilang kinikwento. Sino ang mas kapanipaniwala? Yung nakababata. Ito yun. Yung mga kopya na nakuha sa tinatawag na Antioch of Syria. Ito po ay kinuha sa Alexandria of Egypt. Ito naman ay sa Antioch of Syria. Now sa Bible, pag binanggit ang Antioch, unang bagit sa Antioch, nariyan ang mga Kristiyano. Sila yung habang nangangaral sila Paul, tinitignan nila. Ang Antioch, yan yung mga Kristiyano na mga nagpapadala ng mga missionaries. Diyan dumami ang mga alagad. So, dito kinuha ang King James Bible. Sa tinatawag na majority text, or textus receptus na tinatawag na received text, ang ibig sabihin, received text, na dito kinuha ang King James Bible. Yung maraming version ngayon, iba-ibang version, NIV, RASB,
At kung ano pang mga version, dito kinuha. Kaya pag pinagkumpara mo sila, magkaiba sila ng sinasabi. Kaya maintindihan natin lahat, bakit magkaiba yung version na iba, na pag pinagkumpara nyo, lalo na yung NIV, pag ikinumpara nyo, ang layo sa King James Bible. Ang layo. Kasi magkaiba sila ng pinagkunan ng text. Ganyan, magkaiba. So, kaya mahalaga yung version. Bakit? Yung version, titingnan natin, kanino galing yung version na yon. Tulad nito, yung version ng Panginoon, pag tinignan yung version ng Panginoon, lahat ng nasa halamanan na punong ito, makakakain ka. Lahat. Makakakain ka. Pagdating naman sa version ni Satanas, totoo ba? Sinabi ba ng Diyos? Ye shall not eat of every tree of the garden. Hindi ka pwedeng kumain sa bawat puno na narito sa halamanan. Iba na po ang version. Kaya mga kapatid, anumang kaisipan, ang tanong natin, kaninong version galing itong ganitong pag-iisip? Kaninong version? Sinong nagsalita? Kanino galing ang ganitong salin ng turo o aral o tinatawag na katotohanan? Kanino galing? Sino ang nagsalin ng ganitong pananalita? Sino ang naghanay ng ganitong pananalita? Iba yung hanay ng Diyos Iba yung hanay niya Sa Panginoon, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Sa version ng Panginoon, lumalabas, God is very generous. Pagdating dito sa version ni Satanas, ye shall not eat of every tree of the garden, madamot ang Diyos. Wala kayong laya. Samantalang sa Panginoon, napakabuti ng Panginoon, nandiyan ang kasaganaan, nandiyan ang kalayaan, andyan ang kagandahang loob ng Diyos, pero pagdating kay Satanas, pinasama niya ang Diyos. So alam niyo na kung anong gawain ni Satanas. Pasamain ang mga bagay ng Diyos. Palitan ang kanyang kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Kaya ganyan din sa mga simbahan ngayon, mga kapatid. At ang mga simbahan, pinipilit pasukin ni Satanas at palitan ni Satanas yung katotohanan ng Diyos at kahit mga pastors at ang mga simbahan na sinasabi ng Bible na the pillar and ground of truth, na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Supposed to be ang simbahan, naninindigan, nakikipaglaban, nagsusulong ng katotohanan. Pero marami na pong simbahan ang nangawala na. Bakit po? Sapagkat yung katotohanan ng Diyos, pinalitan ng kasinungalingan ng dyablo. So, anong ginawa ni Satanas? Yung ye shall freely eat, period. Pagdating kay Satanas, had God said, ye shall not eat of the tree of the garden? Question mark. So ang ginagawa ni Satanas, nagkikreate siya ng doubt. Hindi niya agad i-deny. Hindi niya sinabing, wala yan. Hindi. Sabi niya, totoo ba? Totoo ba? So always remember this. Doubt makes Bible doctrine ineffective. Doubt makes Bible teaching or Bible doctrine or Bible truth ineffective. Kapag tayo may alinlangan sa katotohanan na sinabi ng Diyos, imbis na period, statement, a declaration of truth, ginawang question mark, pinag-alinlanganan, pinalitan ng version, binago ang pananalita, iba na ang pakahulugan.
Kanina may pinabasa sa akin Sister Donna. May pinakita sa akin kanina. Natatawa siya. Pinakita niya sa akin. Siya niya sa akin. Sabi niya, pa, tingnan mo to. May picture ng mga kamote. Yung kulay ube. Tapos nakalagay doon violent, ano yun? Potatoes, sweet potatoes for sale. Violent, imbis na violet, violent. Bago na version, hindi tama, hindi tumpak. Minsan, naglalakad kami, nagbibisitation kami, kakita kami dito sa tindahan na nakasulat, ice, corn, yellow, for sale. Ice, corn, yellow, for sale. Di ba ang tama nun? Ice, corn, yellow. Ice, corn, yellow. Ang kanyang nakalagay, ice, corn, mais, ice, corn, yellow, for sale. Ibang version na yun Pero ang tama nun, ice, corn, yellow. Ganon din ito. Kaya minsan, yung pagsisimba, sabi ng Bible, yung pagkakatipon, wag niyong pababayaan. Kagaya ng ugali ng iba. Pero yung pagkakatipon, imbis na yun ay statement, instead na yun ay declaration na sinasabi ng Panginoon, this is our faith. Hindi tayo mga pabaya sa pagkakatipon. Pero lalagyan niya ng question ni Satanas, dadalo ka ba sa pagkakatipon? Naranasan niyo ba yun na magtanong pa, tinatanong niyo pa sa sarili, magsisimba ba ako? Dadalo ba ako sa panambahan? Pagod ako Dadalo ba ako sa panambahan? Ando naman sila Hindi naman ako kabawasan Dadalo ba ako? Siguro Miyerkules lang naman Hindi naman masyadong mahalagang Wednesday, kagaya ng Sunday. Ang halaga po ng pagkakatipon ay wala sa araw. Ang halaga ng pagkakatipon, wala rin sa dami. Ang halaga ng pagkakatipon ay yung nagsabi na tayo ay magtipon. Ang Diyos ang mahalaga. Amen? Tama po ba? We put the value on the right treasure. Yung tunay na kayamanan, nandun yung ating pagpapahalaga. Ang tunay na yaman ay ang Diyos. Pagka nawala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong masasabing tunay na yaman. Siya ang kaibahan natin. Kaya tayo nagkakatipon. So maraming kini-question. Nung isang araw, may nabasa ako. Pagka kayo nagbabasa ng Facebook, mababasa nyo rin yan inano ko nga Saan na ba yan? Kinopya ko yata yan sinave ko nga yata yan Tungkol sa tithing. Tungkol sa tithing. Na ang tithing daw ay hindi pang New Testament church. Ang tithing. Dahil wala na daw tayo under the law. Tama naman. Kung yun ang reason mo, tama. Kung yan ang reason natin, tama. Hindi naman yun ang reason natin Bakit tayo nagbibigay ng ikapu Hindi tayo nagbibigay ng ikapu dahil sinabi ng kautusan. Kaya tayo nagbibigay ng ikapu dahil lang sinabi ng Panginoong Hesus. Tama ba? Amen? Teka, ano bang sinabi ng Panginoong Hesus? Punta kayo sa John chapter 8. Mismo ang Panginoong Hesus nagsabi nito John chapter 8. Sabi niya sa mga Hudyo, verse 37. 36 muna, 36, para makita natin yung pakinabang pag sinunod natin yung salita ng Panginoon. Sabi niya, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Pag ang nagpalaya sa inyo ay ang anak, si Jesus, kung magkagayon, kayo nga ay magiging tunay na malaya. Isabihin, ang tunay na kalayaan, pag umayon tayo sa Diyos, dahil ang Diyos ang talagang personification ng truth, siyang original. Hindi sabihin ng truth. Pag sinabing truth, original. This is the original. Wala pa po ang tao, wala pa ang mga anghel, God is there. Siyang original. So siya ang nagbigay ng batas. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Ngayon, sabi niya sa verse 37, I know, sabi ni Jesus,
I know, sabi niya sa mga Hudyo, I know that you are Abraham's seed. Alam ko naman, binhi kayo ni Abraham eh. Pero may problema ako sa inyo eh. You seek to kill me. Bagamat kayo physical, biological seed of Abraham, you seek to kill me. Because my word had no place in you. Ang problem, hindi yung kanino kayong lahi. Ang problem, bagamat kayo lahi, binhi ni Abraham, ang problem, yung salita ko, walang lugar sa puso nyo. 38, I speak that which I have seen with my father. Kung ano nakita ko sa ama ko, siya kong sinasalita. And ye do that which ye have seen with your father. Magkaiba tayo ng ama. Magkaiba tayo ng pinakikinggan. Magkaiba tayo ng boses na sinusunod. Sinusunod nyo yung inyong ama, sinusunod ko yung aking ama. Sino ba yung ama nila? 44. Ye are of your father the devil. And the last of your father ye will do. So yun ang ama ninyo. Ang sinasabi naman ni Jesus, ang aking ama ay ang Diyos. Kaya sabi niya sa verse 42, Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. He is my father. At kung siya din ang inyong ama, mamahalin niyo ako. Pero gusto niyo akong patayin eh. At ang salita ko walang lugar sa inyo. Ngayon, sabi ng Panginoon, sinasalita ko yung nakita ko sa aking ama, at kayo naman, ginagawa nyo yung nakita nyo sa inyong ama. Dahil magkaibang ama. Ha? 39. So dumipensa sila. Dumipensa yung mga Hudyo, mga Israelita. And they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Magkaiba sila ng tinutukoy. Sinasabi nila, kami ay binhi ni Abraham. Tama naman yung sinasabi nila. Alam naman nila na ang kanilang heritage, ang kanilang lineage, yung kanyang linya, pag tinrace back mo, anak ni ganito, anak ni ganito, anak ni ganito, uuwi ka kay Abraham. Yun sila. Tama yung sinasabi nila. Pero ibang sinasabi ng Panginoon na pagiging ama, yung spiritual children. Children by faith. Yung mga anak ni Abraham sa pananampalataya, kagaya ni Abraham na mayroong tiwala sa sinabi ng Diyos, may tiwala sa Diyos at sa kanyang sinabi. So, tinutukoy ng Panginoon yung spiritual heritage. Ngayon, sabi niya, they answered and said unto him, Abraham is our father. Ito ngayon ang sabi ni Jesus. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Hindi ginawa ni Abraham, yung ginagawa ninyo. Na kapag sinabi ang katotohanan, nagagalit kayo. Hindi yan ang ginawa ng inyong amang si Abraham. So ang pattern na itinuturo ni Kristo, na susundin ng mga Kristiyano, ay si Abraham, na ating ama sa pananampalataya. Nang sabi niya, if ye were Abraham's children, you would do the works of Abraham. If ye were Abraham's children. So, babalik tayo sa Galatia, kapitulo, go to Galatians, chapter 3. Okay. Galatians, chapter 3. Look at verse 7. 3:7. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Yung mga sa pananampalataya, sila nga ang mga anak ni Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen, tayo yon, kasama tayo sa heathen, the scripture foreseeing, malayo, nakikita sa malayo ng mga Pilipino kasama.
Nakikita ng Diyos na pawawalang sala tayong mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Preach before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Yung pala ay gospel in a nutshell. Di ba? Pagka binibigyan kayo ng pili, o kaya kahit butong pakwan, meron siyang shell, nakabalot sa shell. Ayan o, yan yung shell ng gospel. In thee shall all nations be blessed. Paano yun? Paano mangyayari yun? Ang tinutukoy si Kristo. Na lahat ng mga bansa, pagpapalain. Dahil si Kristo darating bilang tagapagligtas. At lahat ng mananampalataya kay Kristo, pagpapalain yung lahat ng mananampalataya sa lahat ng bansa. Bakit? Sapagkat si Kristo na ang magbabayad ng ating kasalanan, siya ang gates of heaven, sa Kanya dadaan lahat ng pagpapalang espiritual, padadaanin kay Kristo para makarating sa atin. Kaya kung si Kristo tinanggap natin tagapagligtas, ang sabi nga ng Bible, you are blessed with all spiritual blessings. Sa 1 Peter or 2 Peter chapter 1. Na? You are blessed with all spiritual blessings. Kaya dito maliwanag na tayo ay mga anak ni Abraham. Ang mga hintil na nananampalataya kay Kristo. Again, look at verse 29. Galatians 3:29. Nakalagay. And if ye be Christ, kung kayo ay kay Kristo, kung kayo ay Kristiyano, kung kayo ay kay Kristo, pag sinabing kay Kristo, hindi lamang nabautismuhan. Hindi yun ang ibig sabihin ng kay Kristo. May mga nabautismo ang hindi kay Kristo. Hindi ko mo baptize kay Kristo. Paano natin malalaman yung kay Kristo? Mamaya, pero sabi dito, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Maliwanag. So yung bang mga Kristiyano ay binhi ni Abraham? Say amen. Maliwanag ba na kayo ay binhi ni Abraham? Say amen. Maliwanag po yan. Spiritual seed tayo ni Abraham. Anak niya tayo sa pananampalataya. Siyang ama natin sa pananampalataya. Ano ang instruction ni Kristo? Kung kayo ay mga anak ni Abraham, mga binhi ni Abraham, spiritual ang tinutukoy, gagawin niyo yung ginawa ng inyong amang si Abraham. Si Abraham ay nabuhay sa pananampalataya, kung anong sinabi ng Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Yun ang kanyang pamantayan. Kaya siya naging friend of God. So kayo na mga anak sa pananampalataya ni Abraham, tayo na sa lahi ng mga mananampalataya, kasama tayo sa mga nanampalataya, nakasama tayo sa listahan ng mga nanampalataya kay Kristo. Kay Abraham, ipinangaral na din ang Ebanghelyo in a nutshell. In thee shall all nations be blessed through thy seed. Hindi seeds. Seed, singular, isa lang. Tinutukoy, isang binhi si Kristo. Tayo, tumanggap din tayo ng pagpapalang espiritual kay Kristo din. Ngayon, ano ba ang isa sa mga ginawa ni Abraham? Pupunta kayo ngayon sa Genesis chapter 14. Nag-tithe si Abraham. Kaya ang susundin nating pattern ng tithing, hindi si Malakay. Yun ang sinasabi natin eh. Ngayon, pinapangalanda ka naman ng mga iba na wala daw tithing sa New Testament Church dahil wala naman daw utos si Kristo. Bakit nyo pinatitigil? Wala din namang utos na itigil. Wala naman kayo makikitang itinigil ang tithing eh. Iniutos? Wala din eh. Katwiran nyo, hindi na sa simbahan ng pag-iikapo kasi walang utos. Wala rin namang utos na itigil eh. Pero mayroong maliwanag na utos, kung kayo anak ni Abraham, kung anong ginawa ng inyong amang si Abraham, gagawin ninyo. Isa sa ginawa ni Abraham ng ikapo. Ano ba ang kaibahan ng ikapo ni Malakay at saka ni Moses at saka ni Abraham? Anong kaibahan ng kanilang pagbibigay ng ikapo? Yung kay Moses, yung ikapo nila parang tax. Ang buong bansa magbibigay ng ikapo.
Kay mananampalataya ka kay hindi, basta ikaw ay lahing Israel, magta-tax ka. 10% form of tax. Kaya sa ayaw mo sa gusto, law. Pay your tax. Pay your tithe. Kay Abraham, iba. Nang magbigay si Abraham ng tithe, sa Genesis chapter 14, walang command. Wala ring banta. Walang banta, walang pananakot. Kasi sa Malakay, pag yung law, pagka ikaw ay hindi nag-ikapo, padadalang ka ng Diyos ng mananakmal, sisirain yung mga ari-arian mo. Susumpain ko yung mga pagpapala mo pag hindi ka nagbigay ng 10%. Kaya ang mga tao, nagbibigay out of fear ang karamihan. Siyempre, naniniwala tayo, hindi naman lahat ng tao out of fear. May mga taong nagbibigay out of love. But, in obedience to the law. Pero si Abraham, walang law. Walang law kay Abraham eh. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 14, walang law. Walang law, tapos walang threat. Ano lang ang meron doon? Ang binanggit ni Melchizedek, dalawa. Bago magbigay ng ikapo si Abraham, si Melchizedek may daladalang dalawang doktrina. Ayan. Dalawang doktrina ang dala ni Melchizedek. Una, pagtagpo nila ni Abraham, sabi ni Melchizedek, "Blessed art thou, Abraham, of the Most High God, the possessor of heaven and earth." Mapalad ka, Abraham. Ikaw ay, pinagpala ka, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan na siyang may-ari ng langit at ng lupa. Di ba pagka kayo nakapakinig ng taong napakaraming ari-arian, kaya nga nung i-display ng Diskaya yung kanyang mga sasakyan naalala niyo, dinisplay niyo kanya, lahat ng nakinig humanga halos Wow, dami ng sasakyan. Nagustuhan lang yung payong binili na. Hanga ka, daing pera. Pag nadinig mo yung mga ari-arian niya, nagpunta kayo dyan papunta sa Daang Reyna. Daang Reyna, dumaan kayo dyan. May Daang Hari meron naman Daang Reyna. Pag daan mo sa Daang Reyna, makikita mo din yung tinatawag na Villar City. At ayon po sa nadinig ko, pagsamahin nyo na ang Ayala Makati at ang Ayala Alabang at ang BGC, mas malaki pa rin ang Villar City. Kaya pag nakita mo yung dami ng ari-arian, isa pa lang yan sa mga ari-arian. Pag nakita mo yung ari-arian niya, kaya meron siyang all homes. Ano pa yung kanyang all? All day. Oo. Sabi ni Sister daw, nasusunod niyan, all mine. Ay talaga naman yun ang gusto ng tao Lumawak na lumawak. Walang masama doon dahil stewardship yun yung pagpapaunlad Pero di ba pag nadinig mo siya na ang number 1 na pinakamayaman sa Pilipinas, sabi na, wow, hindi basta-bastang tao ito. Bigatin ito. Yun din ang sinasabi ni Melchizedek kay Abraham. Abraham, kaya ka nanalo. Gusto kong ipakilala sa iyo ang hindi basta-basta na persona. Siya ang may hawak at nagmamay-ari at may karapatan sa langit at sa lupa. Siya ang nagmamay-ari, siya ang may karapatan at siya ang in control. So ang doktrinang dala-dala ni Melchizedek, number 1, the greatness of God. Yun ang dala. Hindi yung pag hindi ka nag-ikapu, Abraham, padadalang ka ng Diyos ng mananakmal. Kaya mag-ikapu ka na kung ayaw mong sakmaling ka ng mananakmal. Papasira ko yung pagpapala mo. Hindi ganun Ang itinuro ni Melchizedek kay Abraham, itinuro niya sa Diyos si Abraham. Ang tiwala mo, wala dyan sa iyong panalo, sa iyong achievement, sa iyong sundalo, sa iyong training. Wala dyan, Abraham. Ang tiwala mo, nasa Diyos. The greatness of God. Pangalawa, and blessed art thou, Abraham, of the Most High God, who delivered thine enemies into thine hand.
Pangalawang doktrina na dala-dala ni Melchizedek, Abraham, alam mo ba kung bakit mo natalo yung mga kalaban mo? Kaya ka nagwagi kahit ang kasama mo ay home-trained servants. 318 home-trained servants. Ang kinalaban nyo is around 30,000 soldiers na ang iyo lamang ay 318 men, home-trained servants, walang formal military training. Samantalang ito mga sundalo ito ng mga kaharian. Natalo mo. Abraham, gusto kong ipakilala sa iyo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Na siyang nagbibigay kung bakit ka nananalo. Siya ang nagbibigay bakit ka nakagraduate. Siya ang nagbibigay bakit ka nakatapos ng pag-aaral. Siya ang nagbibigay bakit ka ngayon nakaposisyon sa iyong trabaho. Siya ang nagbibigay ng tagumpay sa iyong negosyo. Kahit mahusay ka, pag ikaw ay nilumpo ng Diyos, pinatid niya ang ugat sa iyong utak, mawawala ka sa sarili mo. Kagaya ka ni sino yung King Nebuchadnezzar? Pero kung bakit nananatili kang matino ang pag-iisip, sabi nga ng Bible sa Acts chapter 17, for in Him we live, we move, and have our being. So, dalawang dala ni Abraham, ni Melchizedek, the greatness of God and the goodness of God. Nang sabihin nyo ni Melchizedek, si Abraham, sinamsam niya lahat ng 10% ng hayop, ng ginto, ng pila, kung ano man yung mga naroon. Sabi doon, he gave tithes of all. Magkakaibang klase ng yung pinagkukuha niya ng tithes. Pinagkukuha niya ng tithe. At ibinigay niya lahat kay Melchizedek. So, act of worship, act of recognition that all my success is from God. God is so good to me. Kaya si Abraham, voluntary, hindi pinilit, hindi tinakot, walang kondisyon, walang command, walang banta. Nagbigay siya ng ikapo na ang basihan niya, the greatness of God and the goodness of God. Kasi nasabi ko sa inyo, malaya kayo, malaya ako, malaya kayo. If God is so great to you, kung nakikita nyo rin, kagaya ni Abraham, na God is so great and God is so good to me, then malaya kang magbigay ng iyong ikapo na hindi ka pinipilit, hindi ka tinatakot, walang banta, walang sumpa. Ginagawa natin kung ano ang ginawa ng ating amang si Abraham. So yan yung version ng Bible. Iba yung version ng mga tao. Amen? Kaya dito po sa binasa natin, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, kung kinukumpara natin, Genesis chapter 2 verse 16, of every tree of the garden thou mayest freely eat, pero kay Satanas, ye shall not eat of every tree of the garden. Ibang version. Yun ang halaga mga kapatid na isang Bible, ang ating official Bible na pinagsasaligan para hindi tayo nalilito dahil baka nagmemorya tayo ng ibang version, ibang salin, iba ng kahulugan, nang i-recite mo at nang i-apply mo, mali, sala. Kaya nag-iingat tayo. We want to maintain using the Old King James Bible. Kahit sabihin nilang mahirap intindihin dahil Old English. Di bali ng medyo mahirap, kung sinasabi yung medyo mahirap, basta hindi tayo ililigaw. Kesa ang gagamitin ko'y madaling maintindihan, pero iba na pala ang kahulugan. At kulang-kulang na. So, anong sabi ng Bible? And the eyes of them both were open. Nilikhan sila ng ni Satanas ng doubt, and the teaching of God became ineffective to them. Bakit? Ano yung sabihin ng ineffective? Go to Hebrews chapter 4. Go to Hebrews chapter 4. Ba't magiging ineffective? Hebrews chapter 4.
And look at verse 2. Ineffective. For unto us, okay, basahin natin, sama-sama tayo. Ready? Verse 2, sabay-sabay tayo. Lakasan natin ang basa. Begin. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Nagiging ineffective ang salita ng Diyos pagka nawawalan tayo ng tiwala sa sinabi ng Diyos. Pag mag-aalinlangan tayo sa sinabi ng Diyos, nagdadalawang isip tayo, gagawin ko ba to o hindi? Sinabi na nga ng Diyos na gawin eh. Gagawin ko ba to o hindi? Sinabi na nga ng Diyos, huwag gawin eh. Kaya kung ano yung sinabi ng Diyos na malinaw, huwag na nating lagyan ng question kung ito ay statement. Kaya minsan nagtatalo-talo mga tao. Nagtatalo-talo. Okay, tingnan natin. Go to Acts chapter 15. Acts chapter 15. Acts chapter 15. Kaya ang katapusan ng pagtatalo, yung maliwanag na salita ng Diyos. Yun ang dapat katapusan. Ang problema, kaya may mga pagkakataon na yung pagtatalo hindi matapos-tapos kasi hindi gawing final authority yung Bible. Ang ipinipilit isiksik yung kanilang katuwiran. Tulad nito, nagtalo-talo sila. Look at verse 1, 15:1. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Hindi kayo maliligtas. Malibang kayo ay tuliin ayon sa kautusan ni Moises. Ngayon, pag sinunod niyo yung pagtutuli, expanded, explanation, expanded. Look at verse 5. Verse 5. Ano nakalagay? But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, itong belief nila, saying, it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Yun ang magkatambal. Parang baptism ba? Pag binautismuhan ka, kasunod niya na yan, pag nagbabaptize ka, kasunod na yan, magiging tagasunod ka na ni Kristo. Magiging part ka na ng church. Magpapabaptize ka. At susundin mo na lahat ng responsibilities ng isang Kristiyano. Huwag lang i-enjoy mo lahat ng blessings, lahat ng privileges, tanggapin mo rin at gawin mo yung lahat ng responsibilities ng isang Kristiyano. Tama ba? Say amen. So you have privileges, you have blessings, but also you have responsibilities. Pero, kagaya nila, sinabi yung gospel, yung paraan na ikaliligtas, pareho natin nakapakinig, sila nakapakinig, pero sila hindi nakinabang. Bakit? Walang kalakip na pananampalataya. Yun ang problema. So, tumigil, di nagtalo-talo na. Verse 6, look at verse 6. And the apostles and elders came together for to consider of this matter. And when there had been much disputing, ang dami na nalang pagtatalo. Nung humahaba na ang kanilang pagtatalo, tumayo na si Pedro. Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya. Kinakailangan niya ng magsalita. And said unto them, men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. Kaya, ito may mga nagtuturo na iba ang gospel ni Peter, iba ang gospel ni Paul. Paano naligtas sila Cornelio? Same gospel. Yun ang dala-dala ni Peter. Palibasa, may nabasa sila na gospel of the kingdom, gospel of grace, everlasting gospel. Akala iba-ibang gospel. Sabi ng Bible, there is only one gospel. Iba yung gospel nga, pinitch kay Abraham, pero iba pagkasabi in thee shall all families of the earth be blessed. That's the gospel. Hindi lang niliwanag,
na paano pagpapalain, hindi pa maliwanag. Pero naandun na yung gospel. Paano pagpapalain ng mga bansa? Hindi tinukoy ang detalye kung paano. Kaya dito, nang marami ng pagtatalo, tumayo si Pedro, niliwanag niya, through me, sabi niya, the Gentiles should hear the gospel and believe. Verse 8, and God, which knoweth the hearts, bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Now therefore, sabi niya, why tempt ye God to put a yoke upon the neck of the disciples, neither our fathers nor we were able to bear? Ba't ipasusunod natin yung kautusan, ipapapasan natin, na kahit nga tayo hindi nga natin masunod, kahit na yung mga ninuno natin, hindi nga nila nasunod eh. Verse 11, a declaration of faith. Ito na yung declaration of faith ni Peter. But we believe. Yan ang sabi niya. This is now a declaration. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Pareho ba ang salvation? Say amen. Same. Pareho. Eh, akala nung iba, sa Old Testament daw, ang kaligtasan may kasamang works. No. Hindi po. Same gospel. Only one gospel. Iba lang ang pagkakapahayag ng gospel. But pointing to the same gospel. Kaya nga sabi ng Bible, sa chapter 10, go to chapter 10, and verse 43. Ayan, no? Siyempre sa Old Testament, madami niya, mga prophets eh. Oh. Ito yung 43. To Him, to Christ, give all the prophets witness that through His name, whosoever believeth in Him shall receive remission of sins. All prophets. Old Testament prophets. Isa lang itinuturo, si Kristo ang tagapagligtas. Sino mang sasampalataya sa Kanya, tatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Pero paano pinangangaral? Hindi sa pamamagitan ng pangalang Jesus. Dahil wala pang pangalang Jesus sa Old Testament. Pero pinapangaral si Kristo through types and symbols. Ganon. Kayo mga tupang pinapatay. Under the law, ang itinuturo nun, mayroong kordero na mamamatay. Yung inosente na mamamatay para sa guilty. At si Kristo na yung aktual. Pagdating niya, siya ang inosente, tayo ang guilty. He died for us. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid. So never allow your mind to be corrupted. Okay? Go to 2 Corinthians chapter 11. Go to 2 Corinthians chapter 11. Ayan, no? Nakalagay po dyan eh. Verse 3. 11:3. Mga babae, kasi Eve to eh, si Eve. Pakibasa, mga ladies. Ladies, pakibasa ng malakas. Ready? Begin. Yung mind. Dinaya ang isipan ni Eva sa pamagitan ng katusuhan ni Satanas. Na sinasabi niya kung paano yung katusuhan ni Satanas, dinaya ang isipan ni Eva, ganun din naman kayo mga Kristiyano. So your minds should be corrupted from the simplicity or clarity or simplicity, plainness of truth that is in Christ Jesus. For if he that cometh preacheth another Jesus, another spirit, another gospel, ayan. May mga preacher ng another spirit, another gospel, another Christ, another Jesus. Ibang version. Hindi na yun yung original. Hindi na galing mismo sa sinasabi ng Bible. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kanino nang galing ang salitang yan?
sa bibig ng dyablo. Nako, huwag kayong maniwala dyan. Iba version yan. O kanino galing yan? Ay sa bibig ng Panginoon. Ayan, yan. Panghawakan natin, huwag tayo mag-alinlangan. Yan ang original, yan ang totoo. Dadalhin tayo niya sa tama at maganda. Yon ang nangyari. So, verse 7, ano nakalagay? Dahil ng pananalita ni Satanas, and the eyes, Genesis 3:7, and the eyes of them both were opened. Ibig ba sabihin, bulag yung dalawa? Dati ba silang bulag? Hindi, nagkakakitaan nga sila eh. Nakikita nga nila yung mga puno eh. Nakita nga nila yung ahas eh. Nakita nga nila yung prutas eh. So, hindi ang pinag-uusapang eyes that were opened, ay hindi itong literal na mata, kundi yung eyes of understanding. Mata ng pagkaunawa. At meron silang naunawaan na hindi nila naunawaan nung una. Nakaranas ba kayo? Bawalan yung inyong anak? Anak, huwag mong hihipuin niyang apoy. Hindi pa siya napaso. Bata, hindi pa napaso, hindi pa nakaranas mapaso. Anak, huwag mong hihipuin niyang apoy, mapapaso ka. Yung information, alam niya. Pero hindi niya alam by experience ang masakit na bunga ng pagsuway. Pero nadinig niya yung utos. Huwag mong hihipuin yan, mapapaso ka na. Ngayon, wala siyang idea ng paso. Hindi pa siya napaso. Hindi niya alam gaano kasakit. Hindi niya alam gaano katagal ito gumaling. So ang ginawa niya, nag-experiment siya. Nag-attempt siyang hipuin yung apoy. For the first time, nabuksan ang kanyang unawa. Okay? Nakukuha po natin? Maliwanag ba? Ganun ang nangyari dito. Si Eva at si Adan, hindi nila alam ang kamatayan. Wala pang kamatayan nung una. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin yung bunga ng pagkaalam ng masama at mabuti dahil sa araw na kainin niyo yan, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Nadinig ba nila yung instruction? Yes. Nadinig ba nilang magiging consequence? Yes. Alam nila by theory. Hindi nila alam by experience. Kaya nga sinasabi ng iba, experience is the best teacher. Hindi. Hindi best teacher ng experience. Experience is learning the hard way. Kinakailangan mo munang mauntog bago tumungo. Kung tumungo ka na, binigyan ka ng instruction, o pagdating mo doon, tutungo ka ha. Hindi ka tumungo kasi hindi mo pinakinggan yung instruction. Hindi ka tumungo, nauntog ka. Ayun, ngayon, tutungo ka na, susunod. You learn the hard way. Kaya pag hindi tayo natuto sa pamamagitan ng salita, matututo tayo sa pamamagitan ng karanasan. Sinabi ko na sa inyo, mamamatay kayo sa araw na kainin niyo yan. Alam nila yung instruction. Alam nila yung consequence. Alam nila kanino galing. Alam nila sinong pinagbabawalan na huwag kumain. Pero kahit alam nila, ginawa nila. Ngayon sabi ng Bible, and their eyes of them both were opened. Ngayon, pareho nilang naintindihan. Parehong nabuksan ang kanilang unawa by experience. Kaya lamang, ang sama ng karanasan nila. Ngayon, naintindihan nila ang kamatayan. Aalisin ka sa presensya ng Diyos. Yan ang kamatayan. Aalisin ka sa presensya ng Diyos. Aalisin ka sa pagpapala ng Diyos. Aalisan ka ng kapayapaan. Magiging mahirap sa iyo ang buhay. Dati hindi kayo naghihirap kasi ang lupa bumubukal ng kanyang isisibol. Sabi ngayon ng Panginoon, ngayon hindi na ganon. Dahil kayo nagkasala, maunawaan niyo ang bunga ng inyong kasalanan, hindi nasisibulan ng kasaganaan ng lupa mula sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Ngayon, naranasan niyo ang ibig sabihin. At ang lupa ay sisibulan ng mga tinik at ng mga dawag.
Sinabi ko na sa inyo, huwag. Gusto nyo pang maranasan. Naniwala kayo sa sinabi ng iba instead na maniwala tayo sa sinabi ng Diyos. Yun ang sinasabi niya kay Eva at kay Adan. Ganon din naman tayo. Ako'y naniniwala mga kapatid na yung ginawa ni Satanas sa halamanan, ginagawa pa rin niya ngayon. At kayo at saka ako, ganon pa rin ang ginagawa niya. Babaguhin niya ang version ng pangangatuwiran. Kaya magtataka kayo, bakit maraming mga Kristiyano, kahit tayo, lahat tayo prone. Bakit marami pa rin mga Kristiyano, kahit matatagal ng Kristiyano, kahit mga pastor na, hindi lang mga pastor, matatagal ng mga pastor. Bakit nahuhulog at nawawala sa ministeryo? Bakit mga Kristiyano na dapat sana ang paglilingkod ay talagang pinaglalaban mo yung paglilingkod, pinaglalaban mo yung pananambahan, pinaglalaban mo yung pagtatapat, pinaglalaban mo yung bahagi mo sa Panginoon. Pero minsan, nababago yung pangangatuwiran. Sila ba napapagod din kagaya mo? Hindi ba dapat lahat kayo nagpapagod? Bakit ikaw lang nagpapagod? Ay, bubulong si Satanas ng gano'n, no? Eh di iba na ngayon ang maiisip mo. Sabi mo, sila nga eh. Ay, di ba makatinigan ka ng sila nga eh. Kung manamit nga sila, gano'n eh. Oh. Sila nga eh. Guilty ng gano'n, okay lang eh. Sila nga eh. Pero teka muna, kanino ka ba nakikinig? Kanino ba tayo makikinig? Ibang version yun eh. Amen? Ibang version yun eh. Kaya marami po tayo masasaksihan sa kasaysayan, punong-puno ng mga simbahang umusbong na magaganda, ang lakihan ng lalaki ng property, ang lalaki ng building, mga kapatid. Bakas na bakas nyo, kitang-kita nyo, dumating ang simbahang ito sa tinatawag na zenith. Ha? Yung zenith ng kanilang tagumpay, yung apex, yung top level. Utmost level ng kanilang tagumpay. Dumating sila doon, napakalak ng simbahan, napakaganda. Ano bagat ngayon eh? 30 ang miyembro, puro matatanda pa. Naghihintay na lang kung sino maunang mamatay. Paano nangyari ito? Ang ganda-ganda ng building, ang laki-laki ng facility, ang alawak-lawak ng parking. 30 ang tao na matatanda na. 50 ang tao na matatanda na. Wala ka nang makitang mga kabataan. Dying church. Paano nangyari yun? Samantalang they have the same Bible that we have. Isa, ang mga tao, pinabayaan nila. So, well, let me give you very quick. Ano ang dapat natin gawin para maging tayo? Just be humble before God. Alagaan po natin ang ating relasyon sa Diyos. Ingatan ninyo ang relasyon niyo sa Diyos. Be humble, be submissive sa Panginoon, be obedient sa Kanyang kalooban, don't compare yourself with others, just focus on the Lord. Sabi nga ng Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag kayong tumingin sa mali ng iba. Yung iba mga nagkakamali yan. Ang version ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano naman ang version ni Satanas? O, nakita mo ba si ganito? Nakita mo ba si ganito? Tignan mo siya, tignan mo siya. Aba, hindi yan ang version ng Panginoon. Ang version ng Panginoon, tignan mo si Kristo at siya ang sundin mo. Focus on Him. Do not be distracted. Para kahit may mga katitisuran, hindi kayo natitisod. Bakit? Nakatingin kayo kay Kristo. Blessing ang nakikita ko. Encouragement ang nakikita ko. Comfort ang nakikita ko. Leading niya ang nakikita ko. Success. I'm walking in the light. Iba pagka nakafocus ka kay Christ. You are excited, you are joyful, and you are giving glory to God. So mga kapatid, don't listen to a different version ng mga pangangatwiran, reasoning ng tao, kaya hindi magawa ang kalooban ng Diyos dahil meron tayong ibang pinakinggang version ano ang dapat gawin. Stick to the Scripture. As it is written, thus saith the Lord, Jesus said, yan, lagi ang ating pamantayan. Maraming Diyos, salamat po sa gabing ito. Patnubayan niyo po ang inyong mga anak, saan man kami naroon, ano man ang aming kalagayan, sapagkat alam namin, hindi po kami exempted
na maging biktima o mailihis o magkamali dahil si Satanas po ay gumagawang may katusuhan, ang isang deklarasyon ng Diyos na katotohanan ay ginagawa niyang tanong para pag-alinlanganan. Nililikha niya ng tanong para kami mag-alinlangan. At idinidinay niya ang katotohanan kung kami nag-aalinlangan. Hanggang kami itulak at ibulid niya sa pagkakasala. At kami po, ang mag-ani, nang tinatawag niyang mamumulat ang inyong mga mata. Ang pagkamulat ay kagaya ng batang napaso. Kagaya ng taong na-scam na hindi nakinig. Namulat siya sa katotohanan ang scam ay mukhang totoo. Pero pag hindi namin ginawang aming due diligence, mauunawaan namin ang ibig sabihin ng scam. Hindi lamang sa instruction, kundi sa karanasan. Masakit nga lang ang karanasan. Kaya Panginoon, salamat po, meron kang paunang salita sa amin para hindi na kami matuto sa masasakit na karanasan. Matuto kami sa banal na kasulatan. I-bless you po ang bawat isa sa amin at ang mga simbahan at ang inyong mga anak sa iba't ibang dako. Dalangin namin ang lahat na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen, amen. Alright, tayo po tumayong lahat at tayo po ay umawit. Pasalamat po tayo sa Diyos. Awitin po natin yung The Bible Stands. Ha? The Bible Stands. Yan ang mahalaga. Kung merong tatayo, salita ng Diyos. Amen. The Bible stands like a rock, undaunted amid the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the light sublime. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands on the land. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none ever was refuted, and destroy it they never can. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen, amen. Tayo po magtipon po ng ating mga kaloob. Hilingin natin, Brother EJ, halika. Ikaw magpasalamat ngayong gabi sa ating mga kaloob. Let's close our eyes and bow our heads. Lord, maraming salamat po, Lord, sa nagdaang mga araw, sa pag-iingat niyo po sa amin sa first half of the week, and sa opportunity na makapagtipon at Amen. makapagpuri at indulge sa iyong salita. Maraming salamat Amen. po, Lord, sa ginamit niyo pong tagapagsalita kay Pastor, na way pagpalain niyo po siya at ang kanyang pamilya, ang Yes, kanyang po. buhay, inyong mas lalo pa pong gamitin upang maging mas malaking instrumento pa po, Lord. Amen. And naway gamitin niyo rin po kami upang maging mga channel of your saving grace din po, Lord. Pinagpipray ko po, Lord, ang aming mga iipunin ng offering and tithes, naway magbigay po kami ng from love sa iyo. And naway maging tapat po kami sa iyong mga pinapadaan po sa aming mga kamay. Amen. At Apo. matuto po kami na maging responsible po, Lord, na mga individual sa mga Amen. biyaya na inyong pinapagamit po, Lord, sa amin. We know, Lord, na everything belongs to you, and sinasauli lang po namin ang nararapat, and naway bigyan niyo po kami ng capacity to give more, to be more of a Yes, blessing po. din po, Lord, sa bawat isa, sa aming mga nakakasama mula sa bahay hanggang sa aming Amen. trabaho. Amen. Ingatan po kami, and forgive us from all our trespasses and sins. In Jesus' name we pray, Amen. Amen, amen, amen. Nakakaupo na po tayo. As I travel day by day, amen, yeah.
His grace. Oh, His grace is sufficient for me. Every tree, huh? Every tree. His grace is abundant. And what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. Shall we all stand, please? And the tempter brings confusion, and I don't know what to do. On my knees I turn to Jesus, for He'll always see me through. Then despair is changed to victory. Every doubt just melts away, and in Him there is hope for every day. Oh, His grace is sufficient for me. And free, and what joy fills my soul just to know that His grace is sufficient for me. Amen, amen. Brother Rodel, will you please come? Bakasan mo tayo sa panalangin ngayong gabi. Amen. Tayo po yung manalangin. Diyos amang mapangyarihan sa lahat. Muli po, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay inyong dinako dito sa inyong gawain. Amen. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin upang Yes, makarating dito at gayon din po sa aming paggawi. Nawa po kayo rin po ang mag-ingat sa amin. Amen. Salamat din po, Panginoon, na patuloy niyo pong pinapaalala sa amin ng iyong mga salita na katulad po ng aming ama na si Abraham sa pananampalataya na nawa Amen. po'y ang aming pananampalataya sa inyo'y gayahin po namin na katulad po ni Abraham, Father God. Muli Yes, po, Father God, patuloy niyo pong pagpalaguin ang aming mga pananampalataya sa inyo. Muli po, in Jesus' mighty name, Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Kamayan natin ang isa't isa. Salamat sa mga naka-online. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon at maging pagpapala tayo sa ating bayan at saan man tayo makarating. Magandang gabi po sa ating lahat.